Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Formal na isinagawa ang soft launch ng MILG Digital Center sa Bangsamoro Government Center bilang bahagi ng patuloy na modernization ng public service ng Ministry of the Interior and Local Government. Ang detalye sa report ni Farhana Cabalo. Upang mapabilis at mapahusay ang paghatid ng serbisyo publiko sa mga mamamayan ng Bangsamoro Region, ipinakilala ng Bangsamoro Government sa pamamagitan ng Ministry of the Interior and Local Government, katuwang ang United Nations Development Program ang Localizing E-Governance for Accelerated Provision of Services o LEAPS program. Layunin ng LEAPS program na palakasin ang digital governance ng mga lokal na pamahalaan sa BARMM sa pamamagitan ng modernisasyon ng mga proseso, mas efficient na data management at paggamit ng teknolohiya para gawing mas mabilis at mas accessible ang serbisyong pampubliko. Sa pamamagitan ng Digital Bangsamoro, layunin natin gawing mas madali ang pag-access sa mahalagang serbisyo ng pamahalaan mula sa pagproseso ng mga dokumento, impormasyon hanggang sa lokal na operasyon ng ating mga local government unit. Binigyan diin ni Dr. Tumanda Antok na ang soft launch ng MILG Digital Center ay isang mahalagang hakbang tungo sa makabagong pamamahala sa Bangsamoro Region. Dagdag pa niya, ang MILG Digital Center ay magsisilbing modelo ng good governance at e-governance sa rehiyon at umaasa siyang ito ay magiging daan para mapabilis ang transaksyon ng publiko at mas mapatatag ang tiwala ng komunidad sa kanilang pamahalaang Bangsamoro. We move closer to building a fully connected and digitally empowered region. These efforts demonstrate that good governance is not merely a promise but a practice brought to life through innovation, collaboration, and shared purpose. Tiwala naman si Edwin Curry na ang United Nations Development Program ang pagbubukas ng MILG Digital Center isang malinaw na patunay na ang BARMM ay patuloy na lumalakas sa larangan ng digital governance at modernong pamamahala. Ayon sa kanya, ang digital transformation ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya, kundi tungkol sa paglikha ng mas mabilis, mas tapat at mas inklusibong serbisyo para sa bawat Bangsamoro. Sa pamamagitan ng suporta ng MILG, UNDP at iba't ibang development partners, patuloy na sinusulong ng Bangsamoro Government ang digital transformation bilang mahalagang bahagi ng mabuting pamamahala. Inaasahan ng teknolohiyang ito ay magiging daan upang mapabilis ang proseso, mapalawak ang access at higit na mapatatag ang tiwala ng publiko sa isang konkretong hakbang tungo sa mas maunlad at makabagong BARMM. Farhana Cabalo, BIO News. Sa ginanap na 4th Regular Session number 113 noong November 17, 2025, nagpasya ang Bangsamoro Parliament na bumuo ng Association of Former Members of Parliament o AFMP. Ang AFMP ay ang bagong organisasyon na magbibigay ng formal na plataporma sa mga dating mambabatas upang matuloy silang magkapag-ambag sa pag-unlad ng rehiyon. Ilalagay ang AFMP sa ilalim ng Office of the Speaker at inaasahang magsisilbing daluyan para sa mentorship, networking at advokasya sa pagitan ng mga dating kasapi ng legislative body. Samantala, sa kaparehong sesyon, umusad sa kailawang pagbasa ang 4 na mahalagang panukalang batas, ang Bangsamoro Disaster Resilience Act of 2022, ang panukalang lumikha ng Ministry of Agrarian Reform, ang pagtatag ng Ministry of Fisheries and Aquatic Resources, at ang muling reorganisasyon ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Pinalalakas pa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at ng Regional Agribusiness and Marketing Assistance Division nito ang patuloy na suporta sa lalawigan ng Sulu sa pamamagitan ng opisyal na paglulunsad ng benteng bigas meron na o ang 20 pesos rice program noong November 13, 2025 sa Provincial Capital Gym sa Patikul.
Ang inisyatibong ito ay bahagi ng national at regional na pagsisikap na gawing mas abot kaya ang presyo ng bigas, lalo na para sa mga pamilyang apektado ng patuloy na pagtaas ng mga presyo. Ang paglulunsad ng programa ay isinagawa sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Agriculture, DA Region 9, Provincial Government of Sulu, Food Terminal Incorporated, National Food Authority, Office of the Provincial Agriculturist at MAFAR. Sa kabuuan, 3,000 na benepisyaryo ang napaglingkuran sa paglulunsad, kabilang ang 350 na magsasaka at mangingisda, kung saan bawat isa ay pinayagan na bumili ng 10 kilong bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ang maayos at organisadong pag-roll out ng programa ay nagpapakita ng matibay na pagtutulungan ng mga pambansang regional at lokal na ahensya ng agrikultura. Ang aktibong pakikilahok ng MAFAR sa isinagawang paglulunsad sa Sulu ay malinaw na patunay ng matatag na pangako ng ministeryo na patuloy na suportahan ang lalawigan sa kabila ng pagkakahiwalay nito mula sa BARM government sa ilalim ng Executive Order 91. Matagumpay na sumailalim ang 60 Layag Bajau beneficiaries sa Basic Business Management and Skills Training on Fishing na isinagawa ng MSSD Panamo Unit Office at tumanggap ng seed capital sa Andurajak Hall, Panamo, Sulu mula November 11 hanggang 12, 2025. Sa naturang pagsasanay, ibinahagi sa mga beneficiaries ng isang fishing expert ang mahahalagang kaalaman at kasanayan sa pangingisda, kabilang ang mga dapat at hindi dapat gawin upang matiyak ang ligtas at responsable na pamamaraan ng pangingisda. Matapos ang training, bawat beneficiary ay nakatanggap ng 15,000 seed capital at fishing kits na naglalaman ng isang ice case box, balde at solar lamp. Layunin ng pagsasanay at pamamahagi ng seed capital na tulungan ang mga Bajau na makapagsimula ng sariling kabuhayan sa pamamagitan ng pangingisda at makapagbigay ng matatag at sustainableng pagkakakitaan para sa kanilang pamilya. Ang Layag Bajau program na pinapatupad sa ilalim ng Family and Community Welfare Program ng MSSD ay isang komprehensibong inisyatibo na nakatuon sa pagtulong sa mga pamilyang Bajau sa pamamagitan ng suporta sa kabuhayan, edukasyon, kalusugan at nutrisyon. Sa layuning mapalago ang sports development sa mga pinakanangangailangang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nagsagawa ang Bangsamoro Sports Commission ng isang 3 araw na sports clinic mula November 13 hanggang 15, 2025 na dinaluhan ng 80 na student athletes mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan ng Tawi-Tawi. Ang sports clinic na pinangunahan ng Regulatory Promotion and Coordination Division ng BSC ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng komisyon na matiyak na ang mga atleta sa Bangsamoro, anuman ang kanilang lokasyon, ay magkakaroon ng mas magagandang pagkakataon upang mapabuti ang kanilang mga kakayahan sa sports. Sa mga sesyon, sumailalim ang mga kalahok sa masaya, challenging at kapani-panibik na mga drills sa ilalim ng pangangasiwa ng mga national coaches. Ipinaabot naman ng Sports Coordinator ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education Tawi-Tawi Division ang matinding suporta sa komisyon at binigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng Bangsamoro Education Ministry, Provincial Government ng Tawi-Tawi at ng BSC. Bilang pagtatapos ng aktibidad ng bigay ng mga short performances ang mga kalahok mula sa bawat sports event na ipinakita ang kanilang mga natutunan sa harap ng kanilang mga coach at mga dumalong opisyal. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng mga pagsusumikap ng komisyon upang magtayo ng mas matibay na hinaharap para sa mga atleta, partikular na sa mga marginalized na lugar ng BARMM. Sa kabuuan ng ngayong taon, nakapagsagawa na ng 7 sports clinic ang BSC sa lahat ng pangunahing teritoryo ng rehiyon bilang bahagi ng kanilang programa sa sports development. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa bahagi ng BARMM at SOCSERGEN ang Intertropical Convergence Zone. Sa pagtaya ng Pag-asa, magdadala ito ng mga pag-ulan, pagkidlak at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinapayuhan ng mga residente, lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog, na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BARM Ready at BARM Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARM Ready sa inyong screens.
At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.